Magandang araw mga kabiyahero, kumusta kayong lahat? Sa ating mga viewers, subscribers, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-visit po ng aking channel at paki-subscribe naman po. Okay guys, ang ating gagawin ngayon sa episode na ito ay tayo ay magbababa ng niyog, yung buko at saka yung magulang. So guys, may kinuha tayong tao na siya mag-aalam ng pagbababa ng ating niyog. So guys, ating pupuntahan at matutunghayan natin kung paano ibinababa ang buko at saka yung magulang. Okay mga kabiyahero, sama-sama tayo sa kaunting kabuhayan ni Biyahirong Batanggenyo. Mga kabiyahero, kumuha tayo guys ng tao na tagapagbaba natin ng buko. At yan guys, matunghayan ninyo kung paano pinababa ang ating buko. Yan, may gamit silang spike, tali, at inihuhugos nila niyog. Labot! So guys, ang isa sa nag-aalam ng ating buko, tapos yun nga ang tagapagbaba. Baba, yan. Yung pa guys ng isa. Ayan. Bali, sinama na rin natin guys yung magulang sa pagbababa. At ito ay kasama na rin natin sa pagbibiyahe. Ingat lang mga kabiyahero! Ang laking buwig. Balik guys, ito ay hinahakot din punta sa kalsada at ganyan ang sistema ng kanilang paghahakot. Yan, binabalagwit nila para hindi maghiwa-hiwala yung bunga sa kanyang luwig. Ito ang aking magiging model. Kaya tapak nyo yun. Ha? Ito. Pinitistikan. Bali guys, itong ginagamit nilang pangkarit sa luwig ng niyog. Yan. Yan. Yan ang kanilang ginagamit na pangsungkit sa ano. Tapos ang paraan para sila ay madaling makaakyat ay nakabota sila, pagkatapos may nakakabit na spike. Yan mga kabiyahero, tinutusok niya sa puno ng niyog. Alaga. Bali inaalis nila ang ganitong pinakatangkay para magandang tingnan at madaling buhatin. Bali may ginagamit din sila guys, karet. Tayo ko naman. Bali guys, kuwan. Yan. Testing tayo kung testing si boss. Kaya natin gawin yung ginagawa nila. Bali mga kabiyahero, itong pagbubuko ay ito isa sa pangunahin ko ring pambiyahe na dinideliver ko kung isa sa Maynila o kung saan man may order. Kaya mga kabiyahero,
Sana ay mapanood niyo ang video kong ito at maging isang hanap buhay din ninyo ang pagbubuko. At ito ay makakatulong sa pantustos, pangangailangan ng ating pamilya. Saglit lang pala sa inyo sa video. Guys, ganyan ang pag-akyat sa puno ng niyog. Guys, kung titingnan natin, simple lang pero medyo malaking pag-iingat din guys ng mga naakyat natin. Yan, bali guys, iniipon ng ating isang kasama dito sa baba para madali ng hakutin ng ating mga runner. Yan, kasama na guys ang magulang at buko. Ito guys ang buko. Ito ang ating magulang. Oh, mulai. Ini buka. Ini buka kita. Buka dan kita ngerasa. Buka. Ayan mo. Guys, pupunta tayo sa kabilang gulod at mayroong nagbababa din doon ng niyog. Pupuntahan natin at bibisitahin natin kung marami pang binababa doon. Dahil guys, ito ay dalawang gulod to eh. Bali guys, natapos na itong kabila. So guys, lilipat tayo doon sa kabila. Guys, pahinga muna tayo. At medyo napagod tayo pagkaahon doon sa kabilang gulod. So guys, ang mga tropa ay papahinga din. Yan guys, ang magulang inilalagay nila sa sako. Yan ang paraan ng paghahakot pagka yung magulang ang kanilang hinahakot, nilalagay nila sa sako. Kumusta kabiyahera ang bagyaw? May kinubatot-batot nito sa alim na yun. Bali mga kabiyahero, tayo ay kakain ng buko. Tikman natin yung buko ng Batangas. Kung may pagkakaiba sa buko ng tagaibang lugar. It was at this moment he knew. He fucked up.
Guys, iinom tayo ng sabaw ng buko. Hoy. So guys, ang gagamitin natin pang gagawin natin kutsara. Pangkuha ng laman ng buko mga kabiyero. Ginagawa mo. Mga kabiyero. Try nyo kumain ng buko at masisiyahan kayo. Wala awat ha? Sarap mga kabiyero. Bali mga kabiyero, inihahasa nila kanilang mga karet para madaling gamitin. So guys, ay iba yung pag-iingat lang sa paghahasa dahil matalim nga yung kanilang karet na ginagamit. So ay baka tayo masugatan. Natapos na natin ang pagbubuko at yung magbababa nakatapos na sila, pero yung maghahakot nandito pa. Bali ang bayawa. Bali guys, dito sa probinsya ay ganito ang buhay. Lalo't ikaw ay biyahero, lagi ka nasa gubat. At ika nga ay narito ang ating pinagkikitaan. Ika nga ay kabuhayan at kaunting income para sa ating pamilya. Guys, magtatalop tayo ng nyog, itong magulang. Guys, ang paraan para maalasan natin ang balat ng niyog. Okay. Yan guys, ang isang runner. Talagang napakalakas ng kanyang katawan. Kita niyo man guys, ang dala niya, isang sakaw na punong-puno ng buko. Kuya Carl, good morning. Kuya Carl! Okay ko. Okay guys, palabas na tayo ng kalsada at nakatapos na tayo ng pagbubuko at pagkuha ng mga magulang na niyog. So guys, punta tayo doon sa pinagbunton natin at atin naman bibilangin. Okay guys, nandito na tayo sa kalsada at atin bibilangin yung nakuha natin buko at saka yung magulang na niyog.
10. 12. Bibilangin natin guys yung magulang. Bali guys, ang dampot ko ay 3. 3. Isa. 2. Shoutout muna po tayo mga kabiyahero. Shoutout po sa De Castro and Umali family ng Barangay Aya, San Jose, Batangas. Kay Elsie and Timmy Anuran and family ng Quezon City. Dennis Benedicto ng Calapan Oriental, Mindoro. Kay Jose Logo Alikuman ng Pasig City. Sabayan Drivers Association ng Mataas sa Kahoy. Kay Jed Katigbak ng Batangas. Kay Rosel Bautista na may channel din po siya, sana po suportahan din po natin siya. Kay Milot #Dalagang Probinsyana, suportahan din po natin ang kanyang channel. Kay Ate Nels TV na napakabait pong tao, sana po ay patuloy po natin po siyang suportahan. Kabaros Channel, sana po suportahan din po natin siya. Kay Marco Ricamora Vilas TV, Reyes Pateno, It's Me UJ, kay Edred Nel Gloria, kay Leonida, Minister ng General Lacar Quezon, Ervin Villanueva, kay Marilyn Mitra Manuel ng Lipa City, Batangas, kay Arturo Victor Jr., shoutout po sa inyo. Glenda and John Dimaano ng Italy, kumusta po kayo? Marian Salangsang, Dan Gerald Alonso, kay Christian Gisepe Puerto Princesa ng Palawan, Garcia, kay Glo Paharda, Matalog Anthony ng Baklas, Calaca, Batangas, kay Joshua Jisrael at kay PB Socorro. Shoutout po sa inyong lahat. Okay guys, natapos na natin bilangin ang ating na-harvest na nyug. So guys, mga kabiyahero, muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa aking mga viewers, subscribers. Sana po ay lagi tayong mag-iingat. Kung saan man po tayo makarating at magpunta, ay huwag po natin kalilimutang tumawag dalangin sa Panginoon para sa ating kaligtasan. At lagi nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.